sarahin mo na. Titled ang panalo sa gawang-gawa at serbisyo. Halina't sabay-sabay nating tutukan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tutok na tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO. Ito ang DZXL News. 558 kHz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan po kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, 24 po ng Enero, araw po ng Miyerkules taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman Angel Ron Quilio. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Produksyon ng asukal sa bansa, apektado na ng El Nino. Produksyon ng asukal, mahigit 100,000 metriko tonelada na ang ibinaba. Senado, planong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema para patigilin ng COMELEC sa pagtanggap ng mga nalikom na lagda para sa People's Initiative. Paghahatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gamit ang eroplano, isa sa posibleng gawin para makaiwas sa panghaharas ng China. Pinoy na miyembro ng Israeli Defense Forces patay ng pasabugan ng grupong Hamas ang isang gusali sa Gaza Strip. Halos 50 residente inilikas dahil sa landslide sa isang barangay sa Davao City.
Sa ating balitang sports, semifinals ang PBA Commissioner's Cup kasado na mamayang hapon. Para sa ating entertainment news, Dennis Trillo, bakit kaya gustong kasuklaman siya ng fans? At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. mga kasama, apektado na rin ang umiiral na El Nino phenomenon ang produksyon ng asukal sa bansa. Batay sa Sugar Regulatory Administration, bumaba ng 20% hanggang 30% ang produksyon ng asukal sa plantasyon nito sa Cabancalan City sa Negros Occidental at sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa SRA Administrator Pablo Luis Azcona, mula sa target na 1.850 million metric tons ay halos nasa 1.750 million metric tons na lang ang naproduce na asukal. Bumaba ito na mahigit 100,000 metric tons. Sa kabila nito, tiniyak na SRA na may sapat pa rin na buffer stock ng bansa ng asukal na aabot sa 200,000 metric tons. Una nang inireklamo ng United Sugar Producers Federation of the Philippines ang kakulangan ng sapat na patubig, kaya natutuyo ang mga pananim na tubo o tubo na nagsimulang maramdaman noon pang Setyembre ng nakaraang taon. Department of Trade and Industry at National Price Coordinating Council magpupulong ngayong araw upang talakayin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Manchil Emprido. RMN Live Reports. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang Department of Trade and Industry o DTI at National Price Coordinating Council hinggil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ang nasabing pagpupulong ay pangungunahan ni DTI Consumer Protection Group Undersecretary Mary Jean Pacheco at inaasahan ding dadalo rito si Trade Secretary Alfredo Pascual bilang chairman ng Lupon. Inaasahang ilalabas din ng DTI ang kanilang desisyon kung pagbibigyan o hindi ang hirit na taas presyo sa 54 na produkto gaya ng canned goods, processed milk, tinapay, instant noodles at bottled water para sa food items. Gayon din ang ilang brand ng toilet soap, kandila at baterya para sa non-food items. Samantala, tatalakayin din mamaya ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang tumataas na presyo ng ilang mga pangunahing bilihin talig sa inilabas nilang price guide kamakailan lamang. Kasama mo sa DZX at RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tatak, RMN. Network News. Mga kasama, bantay presyo pa rin tayo. Presyo naman ng karne ng baboy sa Dagupan City, bahagyang tumaas. Kasama mo sa IFM Dagupan, Radyoman Bad sa Agtalaw. RMN Live Reports. Nasa mga mamimili ng paggalaw ng presyo ng produktong baboy sa mga pampublikong pamilihan sa Dagupan City. Bagamat itong pagpasok ng buwan ngayong taong 2024, bumaba na ito sa 310 hanggang 320 pesos kada kilo. Subalit simula ngayong linggo naman nitong Lunes at Martes ay pumapalo na naman ito sa 340 pesos ang kada kilo ng baboy. Ayon sa mga meat vendors, tinasan daw kasi ng mga meat suppliers ang kuha sa karne, kaya walang magawa mo ito kundi sabayan ito at tasan din ang presyohan sa mga pamilihan. Samantala, nananatili pa rin naman sa 180 pesos ang kada kilo ng karne ng manok, habang 350 pesos hanggang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baka sa pamalihan sa Dagupan City. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Bansag Talaw, Tatak, RMN. Network News. Sa iba pang balita, pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng RL Soft Corporation, ang operator ng bagong transport network vehicle service firm na InDrive. Kasunod na rin ito ng reklamo ng commuter group laban po sa InDrive dahil sa umunay fare violation. Ayon sa LTFRB, saka lamang makakabalik sa operasyon ang nasabing network vehicle service kapag nakasunod na sila sa MC 2019-036 o yung fare rate for Transportation Network Vehicle Services. Ang InDrive mga kasama ay suspendido simula pa kahapon, January 23, at binigyan ng LTFRB ang firm para sumunod sa itinakda ng batas kaugnay ng paniningil ng pamasahe. Sinabi naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na kabilang sa mga nilabag ng Transport Network firm ang tawaran na nagaganap sa pagitan po ng driver at commuter kapag sila ay mayroong transaksyon. Gayun din po ang tawaran sa pamasahe ay hindi lamang umano paglabag sa principles of transparency, pero nalalagay din ito sa panganib pagdating sa kapakanan ng mga pasahero at driver. Dahil sa nagsasagawa na po ang LTFRB ng malalimang investigasyon kaugnay sa nasabing usapin, ang akreditasyon ng California-based mobility firm ay inoprobuhan ng LTFRB noong November 2023. RMN
Network News. Sa patuloy pang mga balita, mga kasama, isa sa nakikitang dahilan ng grupo ng transportasyon ang hindi maayos na pampublikong transportasyon, kaya dumami ang mga pribadong sasakyan na nagdudulot ng matinding traffic sa Metro Manila. Ito ang reaksyon ni Passenger Forum Convener Primo Morillo sa panayam ng RMN Manila, kaugnay na rin ang pangunguna ng Metro Manila na mayroong pinakamatinding traffic sa metropolis sa buong mundo. Sinabi ni Morillo na dati ay tinatangkilik ng publiko ang public transportation dahil maayos pa ito sa Kalakhang, Maynila. At dahil sa napabaya ang public transportation ay kanya-kanyang bili na ang mga tao ng sariling sasakyan na siya ngayong nagiging dahilan ng matinding traffic sa Metro Manila. Sa matagal na panahon, sanay ang maraming Pilipino na nag-jeep, nagbubus, pagka mayroong option ng tren, magte-tren, ano? Pero sa tinagal na napapansin ng mga tao na napapabayaan, nag-shift na yung mga tao papunta sa private vehicles, no? Kung kakayanin na makabili ng kotse, kahit second hand, bibili. Kasi nga, ang hirap ng public transport. Pag hindi kaya ng kahit second hand na kotse, bibili ng motor. Yan na rin po yung dahilan ba't ang daming motor sa ating bansa, ano? Lalo na sa Metro Manila. Pagka ganyan po yung nangyayari, sisikip talaga lalo yung kalsada. Imagine niyo naman, pagka ang isang jeep ay nawala sa kalsada, imbis na mag-jeep yung mga tao, ilang tao yung malamang na nagkokotse doon. Isang tao ay napakalaking espasyo sa kalsada yung ginagamit. Dagdag ni Morillo, mababawasan pa ang mga sasakyan sa pampublikong transportasyon pagdating ng Pebrero 1 kapag huhulihin na sa kalsada ang mga hindi consolidated na mga PUVs. Ang nakakalungkot po, imbis na paramihin yung mga masasakyan ng mga tao, ay babawasan pa ito. Pagdating ng February 1, napakarami pong ruta na mawawala dahil dun sa pagpipilit dun sa consolidation. Dahil dito, hinimok ni Morillo ang pamahalaan na pasiglahin ang public transportation gaya ng pagdadagdag ng linya ng mga tren. Ang dapat po ayusin ay pagdadagdag ng mga tren, pagdadagdag ng mga PUVs, pag-aayos ng mass transportation system natin mula sa interconnection hanggang sa supply. Kaysa doon sa ang design natin ay lalong nag-encourage sa pag-bili ng kotse. Ibig sabihin, makikinabang ako dito sa Skyway kung may kotse ako. Tandaan po natin yung Skyway na meron tayo ngayon, bawal ang public transport dyan. Ibig sabihin, kapag commuter ka, hindi ka nakikinabang dyan. So ang paraan para makinabang ka sa kanya ay meron kang sariling kotse. Okay naman po yung mga polisiya na magre-regulate, no? Pero eventually po ang pinaka-effective ay yung design. At talaga na nabanggit po ninyo, yung mga Hapon, even yung mga Singaporean, ay hindi na po bumibili ng kotse. Bukod sa regulasyon kasi, effective naman, efficient naman yung kanilang mass transport. Yan po ang tinig ni Passenger Forum Convener Primo Morillo sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Samantala, resolusyong humihiling kay Pangulong Marcos Jr. na palawigin ang deadline para sa franchise consolidation inaprubahan ng House Committee on Transportation. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report. Inaprubahan na ng House Committee on Transportation ang isang resolusyon na humihiling kay Pangulong First Bongbong Marcos Jr. na palawigin ang January 31, 2024 deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga jeepney operators sa ilalim ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Ang resolusyon na isinulong ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa nagpapatuloy na pagdinig ngayon ukol sa umano'y mga irregularidad sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ayon sa chairman ng komite na si Antipolo Representative Romeo Acop, lusot na sa lupon ang resolusyon subject to style and amendment. Ang paliwanag ni Fernandez, dapat lang palawigin ang naturang deadline na orihinal na itinakda noon pang December 31, 2023 kasunod ng pahayag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na ituturing ng colorum o illegal ang mga unconsolidated PUVs pagsapit ng February 1, 2024. Ayon kay Fernandez, layunin ng pagpapalawig sa deadline na magkaroon ng pagkakataon ang Department of Transportation na tugunan at solusyonan ang mga problema sa PUV Modernization Program sa hangaring mapangalagaan ang kapakanan at kabuhayan ng mga tsuper. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, Senado planong maghain ng petisyon sa Korte Suprema para patigilin ang komisyon sa pagtanggap ng lagda para sa People's Initiative. Kasama mo sa balita si Rajuman Conde Batak. RMN Live Report.
Pinag-aaralan ng Senado ang pagsasampa ng petisyon sa Korte Suprema o kaya sa Commission on Elections o COMELEC upang patigilin ng COMELEC sa pagtanggap ng mga lagda kaugnay sa People's Initiative ng Charter Change. Git ni Pimentel, dapat na tumigil ang COMELEC sa pagtanggap ng mga lagda sa ilalim ng sinasabi nilang ministerial duty. Anya, maaari sila mag-ain ng petisyon direkta sa COMELEC para hilingin sa komisyon na itigil ang kanilang ginagawa o kaya ay petisyon sa Supreme Court para ipagbawal ang COMELEC sa patuloy na pagtanggap ng mga lagda. Nagtataka si Pimentel kung bakit sinasabi ng COMELEC na bahagi ng kanilang ministerial duty ang pagtanggap ng lagda sa pag-amyenda sa konstitusyon, gayong hindi alam kung saan galing ang mga pirma at hindi rin batid ang komisyon kung para kanino ang obligasyon at purpose ng duty na ito. Sa ngayon ay magdaraos pati na ng planning session sa darating na weekend at finishing touches na lamang ang kulang sa kanilang petisyon. Naunang kritisyon ng mga senador kung bakit dalawang paraan ng tsa-tsa na itinutulak ng mga kongresista kung saan isa ay People's Initiative at isa ay Constituent Assembly, kaya naniniwala ang Senado na bad faith ang hakbang na ito. Kasama mo sa DXL RMN Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak, RMN. Network News. Sa kaugnay na balita, pirma bukas sa planong pag-iimbestiga sa mga lagda para sa People's Initiative. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Eman Mortega. RMN Live Report. Pabor nga ang People's Initiative for Modernization and Reform Action o pirma sa planong investigasyon sa mga nakalap na lagda ng grupo hinggil sa People's Initiative. Sa kapihan sa Manila Bay, ipinaliwanag ni Atty. Evaristo Gana na isa sa mga legal counsel ng pirma. Lumalabas kasi ngayon na sila ang dumidepensa hinggil sa mga aligasyon ng katiwalian sa pagkalap ng lagda ng publiko. Anya, sa oras sa pumasok ang sinumang government investigating body na mag-imbestiga sa kung paano nakalap ang mga lagda para sa People's Initiative ay bukas ang grupo dito. Gitigana, dahil dito, hindi na sila ang kinakailangan magpatunay na walang katiwalaan sa paglalagda sa People's Initiative. Matatanda na kaliwat ka ng aligasyon ang inaaning ngayon ng mga nakalap na lagda hinggil sa People's Initiative kung saan ang ilan ay bayad umano ang mga pumirma habang ang iba ay napilitan o may kapalit. Pero paliwanag ng nasabing grupo, walang pilitan na nangyari at sa kabila nito ay patuloy ang kanilang pag-ikot para sa mga lalagda sa People's Initiative. Kasama mo sa DXL RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Tatak, RMN. Network News. Sa patuloy pang balita, pag-amyenda sa political provisions ng saligang batas, hindi pa napapanahon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa balita si Rajaman Chanel Salazar. RMN Live Report. Hindi pa napapanahon ang pag-amyenda sa political provisions ng saligang batas tulad na lamang ng pagpapalawig ng termino ng mga nanunungkulang politiko. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna pa rin ng paglikom ng pirma ng mga botante para sa People's Initiative o ang kampanya na layong baguhin ng konstitusyon. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ngayon tanging ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon ang dapat natutukan. Hindi raw nais ng Pangulo na malagay sa panganib ang tagumpay ng pag-amyenda sa economic provisions dahil sa iba pang mga issue. Kailangan pa rin niya mag-adjust ng pamahalaan upang maka-attract pa ng foreign investors at mapataas ang economic activity sa bansa. Sa kabila nito, mayroon pa rin mga linya na hindi dapat payagang ma-influensyahan ng mga dayuhan o foreign entity. Halimbawa rito ang 100% foreign ownership sa lupa, power generation, media at iba pang strategic areas. Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Marcos na hindi siya sarado sa pag-amyenda sa political provisions ng saligang batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Chanel Salazar, Tatak, RMN. Network News. Magkasama sa iba pang balita, kasabay ng patuloy na pagigiit sa pagsasabata sa 150 pesos across the board wage increase, ipinanawagan din ng grupo nagkaisa Labor Coalition at Federation of Free Workers ang pag-abolish sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa interview ng RMN Manila kay nagkaisa Labor Coalition Chair at Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula, binigyan din ito na napapanahon ng amyendahan ng Kongreso ang RA 6727 o Wage Rationalization Act, lalo na't maraming namumuhunan ang mas naglalagak ng puhunan sa Metro Manila kaysa sa mga probinsya. Igit pa ni Matula, dahil sa liit ng sweldo ng mga manggagawa sa probinsya, marami ang mas pinipili dito sa Metro Manila na magtrabaho, lalo't hindi ramdam ang kakapiranggot na pagtaas sa kanilang sweldo. Siguro sabi namin tingnan at i-review yung wage rationalization
law natin at ang aming proposal nga ay abulis na itong mga regional tripartite wages and productivity board at magkaroon na naman ng isang wage mechanism tayo para sa buong Pilipinas. At pinag-usapan lang naman dito ay yung minimum wage, yung pinakababang sahod. Kahapon mga kasama, nagsagawa po ng kilos protesta ang grupo sa tanggapan ng Senado sa Pasay City upang ipanawagan ang pagpasa ng across-the-board wage hike sa halip na unahin ang usapin sa charter change. Samantala, masusi pa raw na pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung aaprubahan niya o hindi ang rekomendasyon na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng 5% increase sa Philippine Health Insurance Corporation o mas kilalang PhilHealth premium rates. Ito ang naging pahayag ng Pangulong Marcos matapos irekomenda ni Health Secretary Ted Herbosa na suspindihin muna ang rate hike ngayong taon. Ayon sa Pangulong Marcos, nais muna niyang makita kung paano magbebenepisyo ang publiko sa premium rate increase. Aminado naman ang Pangulo na mahirap gumawa ng agarang desisyon kaugnay ng issue dahil kalusugan ng mga mamamayan ang nakasalalay dito. Kung maaalala, sa ilalim ng Universal Healthcare Law na pinirmahan noong 2019 ay nagbibigay ng nagmamandato na taasan ng PhilHealth contributions hanggang sa maabot ang 5% ngayong taon. Ang premium contribution ay tumaas na ng 3% noong 2020 at tataasan ito ng 0.5% kada taon hanggang maabot ang kanilang target. Pero pansamantala itong sinuspindi ng PhilHealth noong 2021 dahil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. RMN Network News. Posible namang i-airdrop na lamang ang mga supply na ihatid sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa gitna ito ng patuloy na pangharasan China sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Bagamat hindi tuloy ang kinukumpirma, sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines si Colonel Francis Padilla na isa ito sa opsyon ng AFP. Patuloy po tayong magpapatwalya sa teritoryo na sakop ng West Philippine Sea at kami po, ang inyong sandatahang lakas ay narito po para sa inyong seguridad. Ito pong airdrop po natin, sir, is part of our operational mix, but we cannot confirm or deny po the incident that happened. May magkasama si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa panayam ng Armen Manila. Ayon sa sandatahang lakas, hindi natuloy ang huling resupply mission dahil sa naranasang technical issue na isa-isa nilang supply boat. Pero noong 2014, gumamit na rin ng AFP ng eroplano para maghatid ang pagkain sa mga nakadeploy sa BRP Sierra Madre. Sa ibang balita naman mga kasama, hinamon ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang mga dating miyembro na nag-aakusa sa kanya na maghain ng reklamo laban sa kanya. Ito ay matapos isiwalat ng mga dating miyembro ng grupo kabilang ang dalawang Ukrainian national sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang nararanasang pang-aabuso mula kay Kibuloy. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, questionable ang pagpapatawag ng komiteng pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros sa susunod na pagdinig. Sabi ni Topacio, trial by publicity lamang umano ang ginagawa ng Senado, lalo na't wala namang lehislasyon na gustong amyendahan ng Senado dahil sa ginagawang hearing. Sa ngayon, pinag-aaralan ng kampo ni Kibuloy ang mga opsyon para sa susunod na pagdinig ng Senado. Patay naman ang isang Pinoy na miyembro ng Israeli Defense Forces sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israeli troops at militanteng Hamas. Batay sa pahayag ng Israel Embassy sa Pilipinas, kabilang po ang Pilipino na si Sergeant First Cedric Garin sa 21 sundalo ng Israel Defense Forces na nasawi sa naganap na pagsabog sa isang gusali sa Gaza Strip na kagagawa ng grupong Hamas noong Lunes, January 22. Nabatid na parehong Pinoy ang magulang ni Garin na kapwa naninirahan sa Tel Aviv. Sa ngayon, inaayos na po ng Philippine Embassy sa Israel ang labi ng sundalo at nakikipag-ugnayan na rin ang embahada sa pamilya ng nasawing Pilipino. Samantala, mga kasama, halos 50 residente inilikas dahil sa landslide sa isang barangay sa Davao City. Kasama mo mula sa RMN Davao si Rajman Kirby Manzon. RMN Live Report.
Kinumpirma ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang nangyaring landslide sa Awhag Subdivision sa may Bakaka, Barangay 19-B dito sa Davao City. Sa panayam ng DXDCRMN Davao sa CDRRMO, nangyari ang pagguho ng lupa pasado alas 3 ng madaling araw at naireport sa kanila ang insidente alas 4 ng madaling araw. Sa initial na report, nasa 9 na mga bahay ang partially damaged sa nasabing insidente at nasa 11 ng pamilya o halos 50 mga individual ang inilikas sa evacuation center. Sa ngayon ay may mga tent din na itinayo sa evacuation areas na temporaryong shelter ng mga apektadong mga individual. Wala namang na-report na casualty dahil sa landslide ayon sa otoridad. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN Network News. Ilang lugar naman sa Cagayan at Isabela binabantayan dahil sa banta ng landslide. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman LV Ancheta ng IFM Kawayan. RMN Live Report. Mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng Cagayan Valley RDRRMC sa 45 barangay sa Isabela at Cagayan dahil sa panganib ng pagguho ng lupa at pagbaha dahil sa nararanasang pag-ulan bunsod ng hanging amihan. Sa abiso ng CVRDRRMC, ang 27 binabantayang barangay sa Isabela ay sakop ng mga bayan ng Divilacan, Macunacon, San Pablo at City of Ilagan. Habang 18 barangay naman sa Cagayan ang binabantayan sa loob ng mga bayan ng Santa Pracedes, Sanchez Mira, Claveria, Pamplona, Baggao at Peña Blanca. Ang mga natukoy na lugar ay batay sa Rainfall Accumulation Forecast for Rain-Induced Landslide and Flood ng Mines and Geosciences Bureau Region 2. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman LV Ancheta, Tatak, RMN. Network News. Samantala, grade 2 pupil sa Jensen, critical matapos bugbugin ng sariling ama. Kasama mo sa balita mula sa RMN Jensen, si Radyoman Rose Shoko. RMN Live Report. Kritikal ang kondisyon ng isang 8 taong gulang na batang lalaki na si Yuri, grade 2 pupil, matapos itong binugbog ng kanyang sariling ama na itago lang sa pangalang Roy, 33 years old, residente ng Purok Timplano, Barangay Fatima Jensen. Sa interview ng RMN Jensen News Team sa tiyahin ni Yuri na si Irene, sinabi nito na nagalit umano ang suspect matapos hindi sinunod ng biktima ang utos nito. Bigla umanong hinablot ng suspect ang biktima at buong lakas na inihagis sa lupa na dahilan na nagkaroon ito ng malubhang bali sa kanyang balikat at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Kinumpirma ni Irene na lasing umano ang suspect nang ginawa ang pambubugbog sa kanyang anak. Hindi umano ito ang unang pagkakataon na binugbog ng suspect si Yuri. Sa katunayan, pati ang dalawang kapatid nito ay nakakaranas din ng pananakit ng kanilang ama. Napag-alaman na matagal nang hiwalay ang mga magulang ng biktima at sila ay nakatira sa kanilang kamag-anak sa mother side dahil nasa Maynila ngayon ang kanilang ina na nakatakda sanang magtrabaho sa abroad, pero matapos ang ginawa ng suspect, uuwi ng Jensen ng ginang para masilayan ang kanyang anak na nakaratay ngayon sa ospital. Samantala, sinabi naman ng tiyahin ng biktima na kanilang sasampahan ng kaso ang suspect na nakakulong na ngayon sa Police Station 7. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Rose Tabosari Shoko, Tatak, RMN. Network News. Coastal water naman sa Milagros at Mandaon, Masbate na natiling ligtas sa red tide toxin. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Ram Sison ng RMN Masbate. RMN Live Report. Nananatiling ligtas sa red tide toxin ang coastal waters sa mga bayan ng Milagros at Mandaon na sa Masbate. Sa inilabas na red tide advisory shellfish bulletin number 11 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, ipinabati dito sa publiko na batay sa kanilang monitoring, negatibo sa red tide ang Sorsogon Bay, Juwag Laguna sa Matnoga, Sorsogon, coastal waters ng mga bayan ng Milagros at Mandaon na sa Masbate. Ang mga isda, hibon na pusit at shellfish sa nasabing mga lugar ay safe for human consumption at pinapayagan ang pagkolekta, pag-ani at pagbenta sa mga merkado. Ang red tide advisory na ipinalabas ng BFAR kamakailan ay batay sa resulta ng laboratory examination sa mga nakolektang shellfish samples sa mga baybaing dagat ng Sorsogon at Masbate. Kasama nyo sa RMN Masbate, Radyoman Ram Sison, Tatak, RMN. Network News. Samantala sa Daraga Albay, 5 ang patay matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay. Kasama mo mula sa RMN Legazpi si Radyoman Leo Barceliano. RMN Live Report. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Philippine National Police at pamatay sunog sa bayan ng Daraga matapos na anyay makatanggap sila ng ulat sa pamagitan ng cellphone na mayroong nagaganap na sunog sa di kalayuan sa barangay Kilikao, bayan ng Daraga, ikalawang distrito ng Lawigan ng Albay. Sa joint operations ng pamatay sunog Daraga at ng PNP Daraga sa Pangunan Police Lieutenant Colonel Cirillo, natunto nilang barangay at ang bahay
kung saan ay pawang abo na lamang ito matapos lamunin ng apoy at dito ay magkatabi-tabi na wala ng buhay. Ang hindi muna inilabas na apelyido ng pamilya na may mga edad ng mga anak na 11, 9 at 5 at ang mag-asawa. Ayon sa mga kapitbahay, anya ito ay medyo malayo sa kanila at nakita na lamang anya nila ito na anya'y papaubos na o papatapos na ang apoy. Light material anya ayon sa pamatay sunog ang katinitirahan ng isang pamilya na 5 ang nasunog at nasawi. Kasama mo sa RMN Legazpi Albay pa sa Lalawigan Albay, Bicol Region, Radyo Manlayo Barciliano, Tatak, RMN. RMN Business News. May kasama, inaasahan ang umano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bababa pa sa 4% ang maitatalang inflation ngayong taon dahil sa tinatawag na base effect. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., ang pagbaba po ng inflation rate sa buwan ng Enero at Pebrero o hindi naman kesa first quarter average. Samantala, una nang sinabi ni BSP Deputy Governor Francisco Daquila Jr., kung pag-uusapan naman daw ang upside risk sa inflation, makakaapekto dito ang panibagong krisis sa Red Sea na dumadaan ng malaking bulto ng supply ng imported na krudo. Liban dyan, nandyan din daw ang paiba-ibang labor conditions sa ating bansa. Network News. Para naman sa balita sa ibayong dagat, patay ang 3 katao habang 4 ang sugatan sa pagbagsak ng isang ski helicopter sa West Coast Canadian Province ng British Columbia. Ayon sa Royal Canadian Mounted Police, naganap ang pagbagsak mga 30 miles ang layo mula sa lungsod ng Terrace sa lalawigan ng British Columbia. Sinasabing sakay na helicopter ang 7 katao na ikinamatay ng 3 at ikinasugat ng 4 na iba pa. Ang sinasakyang helicopter ay isa sa 3 helicopters na nagpapatakbo ng heli-skiing operation sa bulubunduking lugar. Kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon ng mga otoridad, kabilang na ang Transport Safety Board ukol sa sanhi ng pagbagsak. Balitang Sports. Sa ating balitang pampalakasan, semifinals ng PBA Commissioner's Cup, kasado na daw mamayang hapon. Kuha tayo ng detalye mula kay Jairus Peña, Florida. Kasado na ang semifinals ng PBA Commissioner's Cup ngayong araw. Magbabakbakan ng Final Four ng Magnolia Hotshots, San Miguel Beermen, Barangay Ginebra at Phoenix Super LPG. Unang magtatapat ang Hotshots na tumalo sa TNT Tropang Giga kontra sa Phoenix Fuel Masters na ngayon lang ulit nakapasok sa semis mula noong 2020. Gaganapin ang laban mamayang 4 p.m. habang susundan ng sagupaan ng Barangay Ginebra at San Miguel Beer alas 8 naman ng gabi. Kapwa may 8 panalo at 3 talo ang SMB at ang Gin Kings sa pagtatapos ng single round robin eliminations. Nababahala naman ang Ginebra sa Twin Towers ng San Miguel na sina Benny Boatwright at si Junmar Fajardo na nagbabalik na matapos ang kanyang injury. Ang serye ng semifinals ay gaganapin best of 5. Para sa ating RMN Sports, Radyo Man Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. Sa atin namang entertainment news, Dennis Trillo gustong kasuklaman siya ng fans. Samantala si Pauline Luna naman, isinilang na ang ikalawang baby na si Baby Mochi. Alamin natin nga ang detalye mula kay Radyoman Alex Foraque. Muntik na ngang sumuko sa pag-aartista ang award-winning actor na si Dennis Trillo dahil sa kawalan ng mga proyekto. Ayon kay Dennis, sa pagatan niya ng mga workshops, itong sumagip sa kanya para makakuha ng mga projects at nagpa-realize sa kanya na kailangan niya pang pagbutihin para magkaroon ng maraming trabaho. Pagbabahagi pa ni Dennis na gusto niyang makakuha ng role bilang kontrabida, yung kaiinisan at kasusuklaman ng mga manonood at magagalit sa kanya. Yung tipo raw na kapag nakita siya ay may kasamang mura. Payo naman ni Dennis sa mga aspiring young actors bilang 20 years na siya sa industry ay mahalin at irespetong kanilang trabaho. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraque, Tatak RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman Angel Ronquillo. Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide.
for more than 70 years. Tatak RMN. Mga kasama, oras 12:31 na.